So yun, magandang araw ulit sa inyong lahat at welcome ulit sa ating panibagong video. So ngayong araw, meron na naman tayong sasagutin na isang katanungan, no, sa ating mga kasamahan. No, so may tanong dito si Sir kung yung tubig inumin daw ba ay provided daw ba yun ng company or obligasyon ba ng isang company na mag-provide ng tubig inumin sa site, no, sa workplace. No, so yun yung ating sasagutin para sa video na ito. No, so yes, obligado po, no, obligado ng isang company na mag-provide ng tubig inumin sa site, no. Kung hindi ako nagkakamali, mababasa natin yan sa RA 11058 Chapter 4 tapos Section 19, no. Mababasa natin yan doon sa workers welfare facilities, no. So nakalagay doon yung adequate safe drinking water, dapat na i-provide natin yan. Tapos yung pag-provide ng hand washing facilities, provide dapat yan. Tapos yung accommodation, yung tulugan, no, or yung mga barracks natin, dapat provided din yan ng company. Tapos yung separate na tulugan at saka CR or paliguan ng mga babae at saka panlalaki, no. So dapat yan na-provide ng company, no. So yun po ay obligado, no? Obligado mag-provide yung isang company dapat diyan, no. So yan din yan isa sa mga tinitingnan pagdating sa audit, no. Sa pag nag-audit yung DOLE, sa internal audit nga minsan hinahanap din yan yung kung compliance ba yung isang contractor or isang company, no. Pagdating sa workers and welfare facilities natin, dapat nandun yung lahat, no? Yung maayos na tulugan, yung separate hand washing facilities, yung ating mga CR at saka yung accommodation, yung pahingahan at saka yung ating tubig inumin, no. Yun po ay sagutin ng isang company, no. So obligado po mag-provide yung ating mga company na yan, no. So nasa batas po yan, no. So yun lang naman at sana nasagot natin yung tanong ni Sir. Maraming salamat and God bless. Thank you.